balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Karambola. Nagbabalik ang Karambola, kasama pa rin sa impila. Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana. Ako po si Ricky Cruz Angeles. Wow! Kayo. Mga tigil nyo na yan. Floren, tama na yan. Tuti si Floren. Potato corner kayo. Si Ma'am Dana raw, pang potato corner. Si Laila, pang banana Q. Alay! At saka Alam nyo, ang banana Q, saging nasa balang yan. Tapos na. Ayan. Banana Q. Potato corner, banana. Yan ang sinasabi namin na napaka-active na aming comment section. At daming Ay, sutil. mag-enjoy po kayo. Dito sa aming... by the way, si Chalex hindi naniniwala sa potato corner. The message is the medium. Kanya, Ayan, the message. Vision and all that. Vision. Vision. Dati sa DA, maganda din yung spokes nila. Ang alin yung? Dati sa DA, si Christine, si Yusek. Ay, Yusek na ba si Christine? Sek. Yan. Yung pong tungkol naman doon sa road rage ng pulis. Sabi po ng hepe ng NCR Police Office, no? Si Nartates. General Nartates. General Nartates. Nakalimutan ko yung general. Pasensya na kayo, general. Dapat daw po, inaresto yung ex-policeman. Imbes na binigyan pa ng venue to hold the press conference. Sinamahan pa nila. Sinamahan pa. Tapos wala yung doon. Basta, ang main point doon, basta ipakita na nagkaarikluhan na, wala nang problema. Okay na, hunky-dory. Ang daw trabaho ng pulis doon, kapag may nagkasala, arestuhin. Tama siya. Hindi ayunan. Oo. And para sa, Kaya siya, General Ang Torre. ganda ng No comment matter ni what. General. Yan ang trabaho po ng pulis. Hindi bigyan ng venue for press conferences. Kaya nga nag-resign Bakit siya, nga no? ba? Si General Nag-offer si General Torre. Okay. Sabi niya, non-site, it was, At none, it was hindi raw, ill-informed. irrevocable. Resignation from the post. From the na. post, from the Not post. from the police force. from the post. Hindi na po Sabi siya. niya, sabi But niya, that's a big Inamin deal. naman niya, just very Nagkamali. true officer and a gentleman. nagkamali ako. In hindsight. Parang sinabi niya, in hindsight, nagkamali Tama. ako. Tama siya. He wasn't Kasi, thinking hindi, properly daw. No. When he approved it, Yes. Hindi siya kasama sa sa press con, pero at least gusto ko yan kaysa yung malalabanan mo pa, Mario Josep. Okay yan. Pero by the way, nandun tayo sa case na yan. Sa social media ngayon, lumalabas, merang exchange nung anak at anak nung siklista. At saka nung siklista, purported siklista. Ewan ko paano nakuha yung Yung anak nung siklista at sinasabi saka nung anak, Dad, mag-testify na kayo, ganyan. Sumagot yung siklista na, Wag na. ang haba ng text ng anak pero si siklista, wag na, at baka maproblemahan tayo dyan, baka mabalikan, ganyan. And di lang, a lot of people sa social media, ginagamit ngayon yan na, yan ang nangyayari sa bansa natin. Yung pang sinong naagrabyado, bakit ako magte-testify? Bakit Ang ako point po ni General forward, Nartates, yung paglabas mo, yung pagbunot mo ng barel, By itself. by itself, So, violation already a of the law. crime. Yes. Kagad. Yes. Kagad yun. Diba? Yun lang po, Grave threats, Okay. Right now, he is charged with alarming scandal. Ano ba ibig sabihin ng alarming scandal? Mas mababa yun kaysa sa grave threats. Kasi yung grave threats, Alarming yung scandal. tao, tinatakot mo. They're Ito, threatening the alarms and scandals, yun yung publiko. Oo. Ayun. Na-iskandalo lang yung publiko. Kasi yung alarms and scandals, So, you don't baliwala na need yung- the testimony of the Of this cyclist. cyclist. Otherwise, magte-testify dapat yung cyclist. Pero sabi pa po ni General Nartates, bakit daw ang QC, PD, hinayaang makapag-negotiate na lang itong si Gonzales with the victim na masettle na. Wait, na wala wait. man lang investigasyon. That's not
okay, ganito yun. Sa barangay, ayusin mo yan. The courts encourage settlement because the dockets are Pero clogged. dapat daw may investigasyon muna. No. Hindi? That's not a requirement. It's not. At sinasabi niya, yung investigasyon, sana meron ka man lang ka-report-report. Okay. Or at least... Hindi nga daw of the- na-report sa QC at hindi rin na-report sa kanya. Because they wanted to settle it. Oo. Okay, intindihin natin yung batas, ha? Parang you're making it look like it's a bad thing. No, it's allowed. Kunwari, nagkabanggaan kayo sa kanto, nag-exchange na lang kayo ng mga numbers. You don't care anymore sino may kasalanan. Basta nagkasundo kayo. O, ikaw, Hindi, you weren't pero looking, aminado namatok ka. yung isa at nagbumulot ng baril. Yun ang... Hindi, ang gagawin. They're both crimes. Ang sinasabi lang ni General Nartates, at least meron kayong ginawang report May man lang. investigasyon muna. Kasi Kasi sabi niya, may crime na nangyari, and yet, walang investigasyon ng pulis. wala man lang kayong Kung may Public. crime, therefore, dapat may investigasyon. meron kayong report at least. SOP ng pulis yun. Okay. Disagree. Sinong titistigo sa'yo? Yun na nga. Hindi, report Sino lang to. testigo? It's, para lang yan. Parang report, blatter kahit na walang lang. testigo. Sana, Oo, okay, yes, blatter, yes. I get that. Yun ang I get that. yun So ang it was ibig Yun yung recorded. sabihin, Oh. kaya para makarating daw sa kanya. Alam niya. oo. Or kay General Torre. So, The third. Kasi hindi rin alam ni General Torre. Nagulat din Nagulat din siya. siya. Pero he was man enough to own up. Kasi And- command responsibility, which is what I like about him. Inako niya. Oo, gusto ko yung ginawa niya. Yes, I agree. Kulang na kulang sa mga tao In the future, niyan. kailangan maalala yung Mga ganyan. Ang daming sabi may intimidation daw. So, hindi dapat intimidation saan? Doon sa pag-settle? Kung may intimidation yan, right after the settlement, nagsumbong yan. Dapat. Nag-file Ayaw yan naman ng niya. kaso. Hindi siya nagfa-file. Ito, it's weeks after kakampi na niya yung taong bayan. Ang dami, nag-resign ng pwesto si General Torre. Nakasuhan ng alarms and scandals itong taong to, hindi pa rin niya sinasabi na may intimidation dyan. So your evidence, your claim that there's intimidation is negated by all the subsequent evidence. Hindi siya nagre-reklamo. Yun yung sinasabi ko. Kaya inaalaw ng hukuman yung mga settlements because aabot yan sa hukuman, clogged na nga yung docket. Sige, ipapasok yung kaso na yan and then it will be dismissed later on. Inagrabyado nyo lang o inantalan nyo na lang yung buong proseso ng judiciary. Stop getting angry at this because it is a doctrine in the justice system that if you can prevent it from going to the courts, then yes, the courts will accept it is part of the administration of justice to encourage a settlement. Now, sinasabi crimes cannot be settled. Sure. Pero if you don't do that, if there is a settlement of the civil procedure, ibig sabihin, yung danyos ay sinetel, sino ang tetestigo dun sa criminal case mo? Again, ikaklag nyo yung dockets and it will be dismissed. Nadi-dismiss lang. Stop getting righteous. It's part of the judicial system. Understand this. Ang bawal yung pag-aabuso ng ating mga kawani ng gobyerno. Eto, sabi attorney nag-press conference si Senate President Mig Subiri. Siya rin ang director po ng Senate Bureau of Investigation. Chairman. Kasi summoned po itong si ex-police Willie Gonzales. Sa Martes daw po may hearing Sa Senado. sa Senado. Ayan. Bakit? Kasi meron daw pong proposed road rage law. Road rage. Ginastify na nila. Aid of legislation. Kayo naman. Hindi pang soundbites lang to. Tapos pagdating doon, pagkakaisahan nila itong si Willie Gonzales, which the public has already done. Tapos hintayin natin kung merong anti-road rage law ang magiging kinahihinatnan yan. Kasi daw po, kailangan ata ng road rage law. Ano kayang gagawin nila? Ang road rage po, ewan ko kung masusugpo mo niya yan sa batas, ha? Mas po yan sa social engineering. Di ba? Sa Amerika, dati, I think it was in the 80s, yung pag mabagal ka sa freeway,
binabaril. Mm. Kaya nauso nga noon yung sticker, please don't shoot me, I'm driving as fast as I can. Yung sticker sa bumper sticker. Kasi ganun, may mga galit na galit pag mabagal sa freeway. Kahit na nasa Binabaril. Ano yan? Ang Road sinasabi lang rage. natin dyan, good manners and right conduct cannot be legislated. Hindi. Kailangan po Neither dito can ng- good taste. Oo, wala. Sakit mo naman. May model nga dyan eh. Ay, ganun ba? Kaya nga, hindi nga ma-legislate ang good taste. Ayun. Cannot be legislated. Kaya tanongin niyo si Dana sa Potato Corner. Oh, yeah. Oo, di ba? Okay yan. You cannot even try. You cannot even legislate job requirement. Hindi mo pwedeng ano yan. Ano po ba dapat ang kailangan pag-aralan yan? May social engineering aspect yan. Ang hirap ng social engineering na gusto nyong gawin, ha? Ano? Bakit? How can you be a social engineer if you nagiging ekonomista kayo at an instant? Pare, karapatan nila yon magsalita on economics kahit di nila naiintindihan. Ganon? Senador ka eh. Investigador ka na eh. Ha? Investigador ka na, tapos Amo kayang oil smuggling. Karapatan nila magsalita dyan. Pagkatapos ng unang birada, tatahimik na lang. Yun. Ganon, karapatan nila yan eh. Sa bagay. Oo. In aid of. Halimbawa, baka kasama yan dapat kung kayo ay kumukuha ng lisensya sa LTO. Doon pa lang. Doon pa lang, meron ng aspect tukol sa road rage. Actually, meron. And the tips on how to prevent it. Kung ikaw ang individual na mainit ang ulo mo at ikaw ay nagdadrive, ano yung mga pwede mong gawin? Deep breathing, mga ganon. Ang dami pong technique eh. Dapat yan, pagkuha pa lang ng lisensya, kasama na yan sa mga Kaya nga may- information available sa'yo. Kaya nga may medical exam ang pagkuha ng lisensya. Racket yun, pare. Malang racket yan. Yun na nga sinasabi natin. Nakadamit pa ng doktor, kulay puti. Tapos, Kala mo, alam mo, ano yung medical exam mo? Basahin mo to. Okay ka na. Pirma-pirma na. 700 na yun. Yung nga sinasabi natin. Tama. Napakalaki racket. At that level nga, Tapos doon mo makikita na mo si Doc yan. nasa labas, kukuyakin yung sigarilyo. Ang bukas. At that level nga, ang ibig sabihin at that level, doon pa lang mag-ayos na kayo. Yan ang ibig sabihin nun. Pa-relax na lang doon. Nakailang 700 na ako eh. Kaya yung box nila doon, punong-puno ng cash eh. Buti nga Cash yun eh. pinahabaan na ni PRD yung Ayaw. yung ng lisensya, yung validity ng lisensya. Para hindi na taon-taon yung racket, no? Every 5 years na lang ang racket nyo. And So- then of course, pagdating nga dyan sa ganyan, enforcement na rin. Pag nag-ayos-ayos diyan sa... Kasi traffic nga eh. Malamang sa hindi, road rage maraming tao eh. Saka init ng ulo at lahat eh. Dahil nga Under dyan the sa... Ngayon na, propose... may nagpo-post dito. Bakit ka nga ba naka-all caps? Nagro-road rage na to. Oo nga eh. Ganit ka ni. Galit ka na. Kumuyakoy ka muna sa labas. Sabi ni Deep breathing, deep breathing. Breathing. Salatin mo yung chan mo. Ganun lang. Sabi po ni Subiri, yung batas daw po na propose, under that, sa bill, the DOJ will have the power to automatically file charges against an erring individual or motorist, even if the aggrieved party does not want to file charges. Basta road rage, may incident sa kalsada, wag na natin tawagin road rage, involving motorists, kahit na yung isa pong Ayaw nang magkaso. ayaw na magkaso, ang DOJ tuloy pa rin. Sige, sinong testigo nila? Ayan, ang problema ng DOJ yun. Correct. Testigo nila yung public na nanood. Hindi pwede yun. Pwede. Yung mga UC. Yun nga eh. Yan ang malaking problema yan.
Meron akong gustong itanong. I mean, I don't know if this is a stupid question o baka ako'y mabanatan dito. But hindi ba ito yung permit to carry at permit to own? Ng baril. Should this be also explored? May May psychological test ano yan. eh. Psych test yan. Tama. Ang dami-dami ng requirements Kasi eh. nakakatakot sa daan di ba? For own and carry, Oo. ang daming Dahil requirements. talaga dyan. Na ano, At saka marami Tapos, hindi pag- pinapayagan. buti nga nangyari yan before nag-start yung campaign period dito sa Comelec. Otherwise, may dagdag pa siya. Or kailan ba yan nangyari? Nag-start na ba yung ano nun? Sa Nung alin? pagdating sa implementation yan, magkano problema ka na. Yeah, good luck with that. Nako, Parang yan yung ano dinagdagan nyo na naman yung mga... Parang yan yung law of supply and demand. Alam niyo po, Sa kaya akin, may explanation ako bakit nag-viral itong video na to. Ordinary nangyayari yan eh. Murahan sa kalye. May video Magbababaan. Magbababag. Nangyayari po yan. Bulan, tapos yung ano. Happens every day. At ito, naging viral yung video. Kasi po, ordinary nang nakikita natin yan. Pasalamat ako sa video na to. At ngayon, bigla tayo nagising, we have to do something about this pala. Yeah. Hindi pala pwedeng ganun na lang. Hindi pala pwedeng ganun-ganun na lang. Thank God for the internet. Thank God for Kasi that. meron akong isang issue na talagang nangyayari sa daan lagi sa Okay. Metro Manila. Counterflow. Isa yan. Nakakainit din ang ulo Ang yan. ginagawa ng mga may video, may mga dashcam, talagang hindi sila gagalaw. Counterflow ka, tumabi ka dyan. Merong mga yung mga nagka-counterflow, kung may baril, kung babaan ka dyan, ano ba dapat Babarili ka. gawin talaga dyan? Pag kinounterflow ka, wag mo nang pilitin o sabi. Hindi ko alam eh. Ano ba dapat Kaya gawin kailangan dyan? magsalita ang Nakikita mo yung mga ang naka-dashcam, authorities. hindi talaga sila gagalaw. Hindi, tumabi ka dyan, mali ka, counterflow. Paano kung yung isang yung loko? Naka meron siyang Glock at kung ano sa kotse niya. Patay Upakan ka na lang. Upakan ka na yan. And it's happened. And it's happened. Overparking nga, nagkakabakbakan. Alam niyo yung mga road rage? Usually, ang may kasalanan yan, yung nagiging biktima. Right. Siya yung maangas. At siya yung, So what are we going to do? You're going to legislate something na dalawa yung magiging victims. 'Di ba? Yung usually yan may magagalit kasi nga may Kasi pasaway yung isa. may nagnakaw ng parking spot mo after 10 million Pasaway, years ka nag-aantay. Galit siya, Ah, ganun. nakahiya siya. What do we do about that part? Ako, binubuntal ko na lang kapag sobro ganun. ka, road rage na nga. Ako hindi, pinapasa Diyos tapos papakulam ko na lang. Hindi. Diyos. Ang akin, wala namang mawawala sa... Meron nga incident dyan, mayaman. Okay. Ito, alam mo ito siguro. Sa Makati. Naghihintay siyang ganyan. Biglang may sumingit na nasingitan siya. Sabi. So bumaba siya, sabi niya, teka, kanina pa ako naghihintay. Hinihintay ko lang umalis yung kotse dyan at ako'y papasok. Nakasignal ka pa. Siyempre, nung umaatras yung isang kotse, nabarahan siya. So, hindi siya makapasok doon sa slot na yun. Eksakto pa. Siningitan siya nung isa. Sabi nung na sumingit, sabi Pasensya niya, ka. pasensya ka. Pabilisan lang yan. Pabilisan lang to. Ganon. Sige, bumaba siya sa kotse niya. Kinuha niya yung... bumalik siya sa kotse niya. Pinagbabangga niya yung kotse. Tapos binigyan niya ng calling card. Ito, kausapin mo yung lawyer ko. Oo. Payamanan lang yan eh. Ginanyan niya. May mga ganyan. May ganyan. Alin doon ang sa ganyan na Sitwasyon. incident. Siyempre magdidemanda yung isa. Sige. Sabi, nagbabangga mo ako, intentional, and magdemanda ka. everything. Hindi magdemanda ka. Marami naman ang pera eh. Patatagalin ko lang yan. Ikaw, may abogado ka ba? Paano yan? Mga ganong Paano incident. kung abogado sabihin, okay, welcome to my playground. Ayan, di ba? Sarap. Kikita doon, abogado. Ako, I don't like doing that kasi. Parang parang you're playing a game and you're the only one who knows the rules. Masyadong lamang. Pero one time, parang sinita ako na, ganun din, inagawan ako ng parking, pulis yung nang agaw sa akin. Nakaumang ako. Tapos, galit pa siya sa akin. So, he comes up to my window and says, ano? Gano ako. Tapos nagulat siya kasi babae. Sabi ko, ano? Ikaw na nga nang agaw, ikaw pagalit. Sabi niya, di kasuhan mo ko. Pwede. Sabi ko, abogado naman ako. Kaya ko naman yan. Tsaka siya Siguro umatras. dapat ang i-legislate yung requirement na magtayo ng mga programa.
regarding road rage. Awareness. Ang Okay, MMDA i-require na mataas, ang LTO i-require na mataas. Information, education, everything. Department of Health. Kasi may mental health component po yan. Okay? Kesa yung tungkol sa justice. I think, is it a question of justice? Kasi nga, medyo complicated yan because pag yung road rage nga, very particular Hindi mo na yan. nga pwede. Usually, Hindi nga, yung nagiging state of good biktima, manners kaya nga, yung nagiging biktima, yun yung, yun ang problema if there are two different crimes, di ba? One, yung aggressor, yung biktima, dun sa, the other one, reverse. Victim ng rage. So, ibig sabihin, Kasi ulol siya. i-disregard natin yung isang crime because the other one is more serious. Yan. So, kumbaga, Galingan sa nyo rights, na lang. namimili tayo ng rights ng tao na i-uphold. Galingan nyo na lang yung pag-ano ng mga lisensya, education, information. And considering how wild yung kalye At saka may natin. science na po kasi naging phenomenon din yan sa ibang bayan. At sila, in-address nila yan through yung ganyan. Seminars, yung how to manage your anger, mga ganon. Okay? Mga incidents. Tapos, tinuruan nila yung mga driver paano magbigay ng road courtesy. Yes. Ang first, ang sanhipo ng road rage, yung isang tao, alam niya kung anong gagawin niya. Yung isa road hindi. courtesy. Yung isa hindi. Yes. Mapipikon nga naman yung nakakaintindi. Sa intersection lang, yung ganon. Tipo ko sino nauna. Hindi ka pwedeng Sa stage hindi ka pwedeng magbara na intersection. Yung mga ganun. Kaya po dito, ang number one na concern natin, halimbawa yung traffic lights, para sa Pilipino kasi, suggestion lang yan. Oo. Yun ang problema dyan. Paano naging ganun ang attitude natin pag traffic light suggestion? Yun na nga, yun kailangan na. Kasi it's not working yung sa lisensya, may test, di ba? So, kung hindi dinadaya yung test at nakapasa ka naman, you know the rules. But you still don't obey them. So, it isn't about knowing the rules anymore. Although, kailangan nire-refresher natin yan. Sa Subic, for example, paano na na-implement yun? I mean, suddenly nag-iiba mindset ng Pilipino. You know what I think it is? This is my theory. How is that done? Maayos yung lugar Hindi cluttered. Hindi Tingnan mo ang nangyari sa New York, di ba? Taas ng crime rate, taas ng ano. Ngayon, nagiging ganun din. Kasi derelict na naman. Broken windows theory. Broken windows theory, yes. Yung broken window. Kailangan maayos ang kapaligiran mo. Maayos ba yan? Salasalabat yung mga nakamotorsiklo? Yan, yung mga ganun. Yan. Yung mga undisciplined na drivers. Yeah. Tapos yung carousel, Oo. mga konting traffic lang sa yung busway, yung sa EDSA. Lahat ng motor doon napapasok para tuloy-tuloy. motor? Yes. Sa carousel. Kasi wala nang huhuli. Kasi pwede siya for emergency vehicles. Wala nang huhuli. Tapos, siyempre magro-road rage ka dahil nandoon ka sa kanto, nagkakagulo na at lahat. Yung mga enforcers nag-text nasa kabila. Ala. Tatawanan. Parang nasa kanto lang, ano? Oo. Nagiinuman. Parang Nagkakagulo na doon sa intersection. style kanto-kanto Yan, lang. oo. Lima-lima sila doon. Oo. Kaya dapat nakakamiss si President Duterte. Yun naman. Teka, Yung Duterte kasi, phenomenon. Huwag kang luloko-loko. Ganun. Tapos papagalitan, yung nakikita mo, pinapagalitan na inaano sinisisante yung mga mga pulis. So, Microcosm. ang ano natin dyan is discipline. How do you inculcate that? So, part of that is education. So, dun pa lang sa public school systems na but you can't teach kasi manners and good conduct as a subject, although they're going to try to do that. At saka information, ito ang mga information tungkol dyan. Hindi ho kayo pwede pag red light. Huwag Yung ninyong basic. mga ganun klase. Diba? Yung mga, hindi mo pwede hindi mo dahil... pwede harangin yung mga ganun, yung yung mga kanto. intersection, mga ganun, hindi pwede Di ba yan. yung mga, doon ako Basic. pikon, yung
tama naman, green lighted sila, nasa intersection kayo, green lighted yung isang lane. Pero alam na nilang tambak-tambak doon. Hindi pwede ka na doon. Itutuloy pa rin nila, tapos haharangin nila yung intersection. Yan na. Yung mga ganon. So, di ba Ako, at init some ako point, dyan. di ba, nagagalit tayo. So, yung road rage, nag-uumpisa sa ganyan. Yung, I hate to say the word, but yung gago, Ay! yun yung nagiging victim. Naman. Tapos pang it potato becomes corn na. Huwag ka magsasalita na. Huwag ka magsasalita na. Nasisira yung potato corner quality mo eh. Sige na nga. Magbabalik ang karambola, oras natin 9:31 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, tuwing umaga. Magbabalik ang karambola kasama pa rin si Impilan, Conrad Banal. Dito pa si Boss Jonat. Nandiyan. Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Marami pong comment tungkol sa road rage, ha? Yun daw pedestrian, hindi tayo marunong gumamit. Tamang-tama yan. Agree. Agree. Napakagulo ng ating lansangan. Isa pa kasi yan, yung physical ng kaayusan ng ating mga streets. Sobrang kulang. May bagay. Maglalakad ka sa sidewalk, may nakaharang na poste, may nakaharang na PLDT box, may nakaharang na kung anong nakaharang. Correct. Imbes na matiwasay ka makakalakad, ang dahil mong iniiwasan, iinit talaga ulo mo. Nandyan na yung mainit ang araw o umuulan. Di ba? Ay, ang hirap. Napakahirap. Ang gulo ng public Hindi transportation. yan ang master plan. Na kapag may master plan, ang sidewalk may requirement po gaano ka lapad dyan, gaano ka pantay, specify dyan dapat sa master plan. Tapos walang nakaharang dyan. At saka yun na nga, ayusin ninyo yung mga sistema dyan. Kasi halimbawa niyan, may bike lane pero bako-bako. Yung Patay ka rin. pupunta ka sa kabila. Dahil hindi ka hindi mo naman inayos. Speaking of baku-baku, even that, yung umiilag kasi Kaya ng nga, tao sa yun. Paranaque, sira-sira na ngayon ang mga daan dahil sa ulan. Precisely nga. Mayor Olivares Oo. ay talagang Kaya pag road rage yan. Sanhin ng road rage yan. Kaya pag ganyan ng Lalo sa environment, likod ng airport. sa Recife. kasi Tama. Nakakadaan ako dyan. pag maganda pag maayos ang environment, maayos ka ng ganyan at madidisiplina ka mahihiya ka Mahihiya. Kaya, bakit nga sa Subic daw? Dahil maayos ang lahat, paligid mo. Napakaganda. Sumusunod lahat. Mapapahiya Ganon ka. din sa Clark. Oo. Yes. Ganon din sa BGC. Yung nga Kasi sinasabi- maayos ang tingin mo. Yung nga sinasabi ni parang Joel, sa Singapore, yung mga Singaporeans, pagdating sa Singapore, maano sila? Hindi magtapon sa kali, hindi mo Hindi, talagang sila, ay, somebody might see me na. Pero i-connect Pagdating nila, sa- Pero pagdating sa Malaysia, Pagkakalabas yun na. hanip pagkalat. Kaya ang Pinoy, di ba, pag dinala mo sa US, Ibang bansa, dinala mo sa napakatino, Singapore, napakatino. sumusunod. Yun na nga. Kasi the entire environment says follow the rules, says discipline. But kaya ba natin i-connect yan? Kunwari, ikaw may-ari ng bahay, sasabihin mo na, I will design my house whatever way I want. Lupa ko to, etc. etc. Ayan. You don't want to obey the design rules. You don't want to obey height. You don't want to obey it. Tapos minsan sasabihin mo, harap ng bahay ko, public yan dapat kayo maglinis pero gagamitin niyo para tambayan. Di ba? Ganun ba? So, Eto raw. can we do that? Kasi at some point, it's no longer government, tayo. Tayo yung magsasabi, siyempre. how much do you want discipline to be in this country? It begins with us also. Slogan, kailangan. Oo. Logo. Logo. Kailangan ng logo. Sabi dito, sidewalk nga, hindi natin mabawi. West Philippine Sea pa. Ang tatalino nyo, bakit kayo ganyan? Kasi Hindi nga para malaman sa akin Si parang Jojo nga, hindi niya malaman kung alin ang sidewalk isa pa yan. noon. Di ba? Noon. Ano yung sidewalk, ano yung sala?
Hindi nga. Nung nung bahay. Ang mangyayari dyan, kung mawala sidewalk, yung mga tao sa kalye na Tsaka nila daan. O di mag-aaway na kayo. doon mag-aabang ng sasakyan. Mag-aaway na kayo dyan. Ngayon, yung mga sasakyan sa pupunta. Tsaka walang matinong waiting Mag-aaway area. na kayo At doon. saka inaalaw natin na kahit saan lang pwede sumakay, mag-designate tayo ng mga stops. Minsan Ayaw. sasabihin ng barangay, sige mag-designate tayo dito. Pero illegal din yung stop nila. Patay. Patay din. May mga barangay hall na nakabuild din sa mga sidewalk. barangay, may kanya-kanya pang hump yan. Oo. Oh, yan. May Isa sarili pa yan. silang diskarte. Ang daming hump. Alam mo, mga maliliit na Oo. kalsada, puro hump. Dami nilang Bakit may diskarte. hump? Kasi yung nakatira doon sa malapit sa hump, napakasiga. Gusto ko may hump. Oo. May kanya-kanyang hump Diba? yan. Gusto ko Yan, may hump mga dito sa siga akin. ng barangay. Bakit ba? Siga. Bakit ba? Ganun Gusto eh. ko may hump. Ganun Gusto ang ko may nangyari hump. dyan. Ang isa pa is, yung belief natin na kailangan may yung enforcers. The work is always on the enforcers, on the government. Hindi sa Anong sarili. ginagawa ng gobyerno para dito? Dapat hinuhuli yung mga yan. Oo, pero tayo, Yung sarili natin, hindi natin- ibig sabihin, okay lang lumabag sa batas itong taong to kasi ang blame natin, yung law enforcers, yung government. What about us? What about our own responsibilities? Ang dali magturo eh. Ay, yan na nga problema dyan eh. Marami dyan sa kabinete eh, turo ng turo. Ayan, totoo yan. Sanay sila. Kasi naririnig nga ng taong bayan dun sa mga sa mga mahihilig magturo. Uy, namamatanda yan. Oo, namamatanda yung mga Delikado yan. Oo. Maabutan kayo dyan. Ay, may issue po ng warning ang National Privacy Commission. Yung nireport mo nun, yung mga registered na po na SIM, Yan. binebenta. Binibenta. Yung ano? Meron, Yung SIM, registered na. Ay bibenta na registered. Ay, binebenta po yan. ang nangyari, yun nangyari, ang sinasabi nila ganito, before the deadline, dun sa registration, may mga grupo nag-consolidate. Bumili ng maraming SIM, Na tapos register. ni-register nila. Galing. Tapos ngayon, yun ang Yun ang binebenta. nila. Sabi po ng NPC, maski daw ngayon, may mga grupo, hinihikayat ang mga tao, babayaran na 1,000, ibebenta yung registered na SIM card. Yan, kasama na yan. Kapag sa inyo naka-register dyan at na-involve sa crime yan, pasensyahan tayo. Aabutan. Delikado yan. Kaya yung warning po ng National Privacy Commission, yung SIM ngayon, parang personal mo ng pag-aari. Yes. Okay? Kapag may nangyari yung SIM na yung ginamit, parang ikaw na yung gumawa nun. Ang malaking Kaya problema, mag-iingat kayo. tama yon. Pero ang malaking problema din, paring Conrad, Trixie at paring Joel, marami nakakuha ng mga data. Yung listahan. So, maaring i-register. Gamitin ang pangalan ng iba. mo. Yan. I-register ka. Yan. May Police mga work na ganon. ngayon yan. Police work Kasi yan. nakakuha sa COMELEC. Nakakuha doon sa National ID Registration. Ayan. Nakakuha. Ang daming pinagkukunan yan. Nakakuha sa mga bangko. Bangko! Bangko po, nakakapagtaka. Ako Nakukuha ka. meron ako ilang bank accounts. Pero bukod tanging isang bangko lang, ang nakakatanggap ako ng phishing. Okay, tamo. Meron, Yung ibang bangko, I know hindi ako that nakakatanggap. Pero dito sa bangko na to, ironically named pa. phishing. Okay? Ang ibig sabihin niyan, meron pong insider yun. At nalalaman na ako'y may account doon sa bangko na yun. Kaya ngayon, ang kasalanan, laging nasa depositor pag ikaw ay na-phishing. Kaya nga Dapat may responsibility dito yung bangko. Yung bangko, Dapat po ang siyempre. BSP, tignan din ito. Hindi pwede. May nangyayari dyan sa loob nyo. Bakit lahat ng ang mga depositors nyo lang ang nabibiktima ng phishing? Ba't yung ibang bangko hindi naman nabibiktima? May tatlong matitinding bangko na ganyan. Na parang Sila ang paborito. Sila yung paborito. Paborito. Baka paborito lang talaga.
Paalala lang Hindi ha. naman. Hindi. At So, wala doon si Dana. Wala si Dana! Potato So corner. si Dana will revolutionize Immigration, ano. Hindi lang Grabe kayo. spokesperson. the art of being the- spokesperson. Yeah. Sayang, ano? This very best. Sa BI siya naka, no matter what she says. May sablay talaga yung May ahensya advice eh. lang ako, never say, Napunta-punta man to sa tourism. Ganda na. Dana, never say, Alam mo, kung sablay yung ahensya, never say, passed away, o gano'n, yun lang. Never say die. passed by. Okay, ipaalala ko lang ha. Under the SIM Registration Act, Section 11, letter G, the penalty of imprisonment from 6 months to 6 years or fine of 100,000 to 300,000 or both shall be imposed on anyone who sells or transfers a registered SIM without complying with the required registration under this act. So, ibig sabihin, kapag crime yan. tina-transfer yan, kailangan i-register na dun sa transferee. So, pagkaliwaan kayo. Huwag kayong yung penalty niyan is imposed on the seller. Pero yung paggamit ng ng SIM na hindi naka-register sa iyo ay punishable din. Yun, no? For ang refusal to for 300,000? providing false or fictitious information or using or fraudulent identification documents to register a SIM, breach of confidentiality, Okay. spoofing a registered SIM. Ako? Yan, spoofing. Tuloy-tuloy yung scam eh. Sale of a So, stolen SIM. umaandar ba itong SIM registration na to? Yung Ang problema dito is Nakatakot. ang primary purpose ng batas is preventive. Pero pagdating dito sa yung mga illegal acts, kailangan mo pa rin ng ng Arestuhin. law enforcer, kailangan mo I-trace kung saan tracing nanggagaling. and so At on. yan po, medyo technical. And it will require Halimbawa, meron kang... question on confidentiality. Okay. So, paano yan? Kailangan yan, hindi lang batas. Kailangan po enforcement pa rin. Totoo yan. Kung gumawa na tayo ng batas, solve na? Hindi po. Para rin yan yung action agenda. Revolutionize. Hindi pwedeng ganun lang. Action agenda. Action talaga, hindi yung agenda lang. Hindi kaya nga nilagyan ng agenda eh. Ikaw naman. Kasi kung action lang, talagang kikilos ka. Pero kung action agenda, Doble kilos ka dapat. Wala kang ginagawa. may agenda ka lang na kumilos. Take note ha, yung pagbili ng SIM na registered sa iba, hindi siya punishable. Oh, Ang really? pinapunish yung nagsisell. Pero yung spoofing, spoofing is defined as anyone who causes to transmit misleading or inaccurate information about the source of the phone call or text message with intent to defraud, cause harm, or wrongfully obtain anything of value unless such transmission is exempted in connection with authorized activities of law enforcement. Ito yung problema. In other You words, can buy. pala chaleko. Oo. You can buy. Tapos yung sa spoofing, ang daming requirements, 9 elements, tignan niyo. Transmit misleading or inaccurate information about the source of the phone call or text message. But the intention should be to defraud, cause harm, or wrongfully Kailangan obtain may anything intention? of value. Hindi by accident. So kung kunwari, may may nag-text sa'yo, tapos ang nakikita mo, kunwari, I don't know, somebody else, like your work, oy, pumasok ka. Tapos, pinaprank ka lang, hindi yan, hindi yan violation. Ang tanong Kailangan ngayon may is, intention to defraud you. if you use, for instance, this registered SIM and then create a social media account in the name of another person, if there's no intent to cause harm, defraud, or wrongfully obtain anything of value, pwede. Nagagalit si Michael. Bakit? Layo ng pinag-uusapan nyo sa bituka, daming nagugutom. Ngayon.
kanina pinag-usapan na namin yung pagkain. That's the cheapest hirit na walang ka value talaga. Bakit? Yun na nga pwede namin pag-usapan. Diba? Kailangan Yan ang sinabi ko who died and made you God. Lagot ka ngayon kay... Dami ano. Pero hindi kayo nakikinig pagka bigas ang pinag-uusapan namin. Hindi kayo nakikinig pag yung bagyo yung pinag-uusapan namin. Tsaka pag ganyan na nagko-comment na wala yung photo mo dun sa iyong Gumagamit ka ng SIM card. meron kang revolutionize. Diba? Pero yung ibang mga daw, nag-scam, hindi na yung mga Siguro Fisher tong si... Palagay ko. ang ginagamit na nila yung nasasaktan. ang ginagamit nila Registered yung ba yung SIM mo? Registered. Hindi, yung ginagamit nila mga computer, etc. Ganun. Hindi na ginagamit. Automatic. Automatic. Hindi na. Marami ang blast. Marami, yun. blast. Kung nakakuha ka siyempre ng kopya ng mga depositor dyan. Yan, listahan mo na yun. That's so dangerous. Blast mo. Number kasama dun eh. Kasi po, required ng bangko na magbigay ka ng cellphone number. Yun. Sa akin, Hindi, nag-offer sa'yo bakit ng credit nilalagay card. nila na kailangan pa may intent to defraud? Para sa akin, if you have para mas matibay yung SIM Registration Act, regardless, i-register nyo lahat. Pagka bumili ka ng registered sa iba, edi punish nyo na rin yun. Bakit kailangan may intent to defraud pa? Intent to cause harm. Lahat na lang. Matitigil yung mga trolls, sinasabi ko sa inyo. Yung mga ang hihilig yung maninira, ilalibel ka, tapos anonymous sila. Patay. Intent na yan. Dapat sundin ninyo si Orly Mercado. Bakit? Anong ginawa ni Orly? Si Orly, naging radyo patrol. Okay. Tapos nagre-report siya at lahat. Aha. Tapos meron siyang nire-report. Hinuhuli, yung nire-report niya na aktivista, hinuhuli ng polis. Sabi ng aktivista, hindi naman ako komunista eh. Oo. Ay, ano nga itong rally na ito, anti-communist ka eh. Hindi! Komunista, anti-communist, pare-pare. Pareho yan. Nanggugulo kayo. Kahit na ba kung ano yung ginagawa nyo. Meron pong super blue moon. Naku, importante yun. Today po, tonight, ito para kay Michael. Para sa mga nagugutom. Ayan. Meron pong super blue moon. Makikita sa Maynila. Sana nga maganda panahon, ma'am. Today ba yun? Thursday, Manila. O, kahapon. Kahapon. Tapos na. Nangyari na. Tapos na, sayang. Baka mamaya uli. Pag nakakita ka mamaya ng super blue moon mamaya ulit pare. Talagang gutom. Kahapon pala yun. Gutom ka talaga. Na-miss ko Pag to. nakakita ka ng super blue moon mamaya, na Friday na ngayon, gutom na gutom ka na talaga yun. Nakakita ka eh. Napakalaki po niyan eh. Yung super blue moon, napakalaki. Gibus. Ha? Gibus pag malaki. Malaki? Gibus moon. Ang super blue moon, blue moon kasi, dalawang Pero full moon in 1 month. And it's also bigger. No, not necessarily. Hindi? That's the gibbous moon. I see. So, ang blue moon means that there are 2 full moons in 1 month. No. So, siguro, nagsabay ang gibbous at saka blue. Yun. Hindi po necessarily blue. Tinatawag lang ng blue moon. Kasi bihira. Once in a blue moon. Ayun yung sinasabi ni Trixie na sa isang buwan, 2 full moon. Pag may duda pa kayo, papaimbestigan namin yan. Sa Senate. Ay, patay kayo. National Bureau. Huwag kayo magkakamali. Malapit na Kasi rin. paborito kong kanta yung Blue Moon. Tama. Blue Moon. Yan ang ibig sabihin nun. Yan. Sayang kahapon pala yun. Akala ko today. Thursday. Kahapon. Hindi ako lumabas kagabi. Kaya hindi ko nakita. Ang lakas kaya ng ulan, hindi mo makikita Kaya hindi ko talaga. nakita eh.
So, erase po, erase. Erase yung Pero sinasabi okay, ko. tapos ka na sa Blue Moon. Andito si Attorney Trixie, ang ganda ng pinag-usapan natin kahapon na gusto ko sana makuha yung kanyang point of view kasi magkakaroon ng revolutionizing Hindi, merong Park. development ng Pasig. yan, Both yan, banks maganda yan. daw. Pero kakaiba to kesa dun sa mga previous Pasig Rehabilitation projects. Program. Sabi ni Acosar. Secretary ako sa Sabi ni Jonathan, anong pagkakaiba? Ito, dali-dali. Holistic po. Itong Ang approach nito. approach din na holistic. magkakaroon ng hub, housing. May angal ka ba? Oo. Wala na nga. Wala eh. na. Holistic Holistic na na nga to po eh. eh. May coordination Yeah. sa NCCA. CA. Yun ang holistic doon. Kasi Coordination. historic site. Paano i-coordinate pag Basta illegal? magko-coordinate sila. Bawat Sa future pa lang, hindi pa nila Bawal ginagawa. pag ano doon sa historic Sa mga site. historic sites, hindi bawal. nila i-deface yun. bawat side daw ng Pasig. At tapos yung mga estero babawiin. Yan. Drainage. Drainage. Tapos merong ano sa may Drainage. malapit sa Luneta. May park, May Central Park. Central Park. Central Park. Ano uli? May Sa Central dulo Park. ng Pasig River, may Central Park. Maglalagay ng Central To Park. complement On the the river? Rizal Park. To complement the Rizal Park. At ang holistic dyan, kasama ang national, ano ta? Commission on Cultural Dam. Commission on... Yeah, holistic. Good luck. Talo ka dyan. Oo. Ano ka? Ano ka dyan? You're the ano? You're the expert. Oh, sige. Tapos. May gusto kong tanungin, bakit but I assume since this is public housing, this is low cost. Ay, commercial. Commercial, may commercial, may hub. Commercial housing ito. Hindi, commercial ang itatayo with the private sector. Sector. Kumbaga, gentrification Yes, po. of the Parang yung, Pasig. Of parang yung sa the Singapore banks. River, yung dun sa ano, yung ganun Yeah, kasi. gentrification. Clark Key, Singapore, Boat Key, mga ganun-ganun. Oo. By the way, maraming urban planner na hindi payag dyan sa gentrification. Kasi ang nangyayari dyan, you take, let's say, blighted area, co-convert mo into high-end real estate. So gentrification. Therefore, you it's displace not low cost. people. It's not low cost. We're not talking about public housing. We're not talking about Magkakaroon din Magkakaroon din, the holistic nga. Yeah, because low cost and the public housing is kaakibat yan dun sa any development. Like, pagka may subdivision, let's say exclusive yan subdivision. Required yung developer na mag-provide din ng low cost housing. That's in the law. So, ang tanong ko is, ano yung business ng ating National Department on Housing doing developments like this? Ba, hindi. Kukuha ng contribution eh. So- It's going to be private sector contributions. Dapat. So, it's the department that's doing this? Human set. Sila po ang mag-i-initiate. Mag-initiate. DHSUD. Project Human nila yan. Settlements. Wala na yung 1 million houses a year. Hindi, kasi nandun pa rin. Nandun pa rin On yun. top of, On top of eh. ano ka ba, small time? Oh. So this is urban development. Oh, It's dito not really housing. Yes, yes. Pero merong cultural May element. cultural eh. elements eh. Paano naging cultural ito? Holistic Pasig River nga eh. Pasig River. Okay, Saan well, dumaan yes. yung, The Pasig panahon ng is Crisostomo historical Ibarra? and Oo. cultural because not just of itself but of the constructions dun sa Yes. sa banks niya. Alam niyo yung Pasig River is in the Noli Me Tangere. Yes. And in the Kaya in nga, the field, hahanapin diba? na nila kung saan daw yung mga Tourist. And it will be a magnet for tourism. Yes. So, the Philippines yan. Oh. So, Kaya hinahanap nga ngayon yung banks eh. So, yun yung first question ko. Nasaan yung mga banks? Is this something that housing should be doing? Redevelopment po ito. Holistic. Spearhead. Exactly, Spearheading. that's my question. Spearheading ho. Kasi ang purpose ng department is to human settlements, di ba? Opo. To make sure yung mga walang bahay ay magkakaroon ng bahay. Magkakaroon ho Kasi ito. basic human right siya. So, paano? kung gentrification, hindi tayo nagpo-provide ng bahay para dun sa mga walang bahay. Nagpo-provide tayo ng bahay para dun sa gusto ng medyo social yung bahay nila. Pero naman ho, magpo-provide kayo ng profit sa mga developer. Who will then build Who will then housing. build the locals The local Housing. So, the cycle continues. Hindi nakukuha
attorney. So, are we spending public funds? for Yes. Yes. Budget daw po. Pero, Hindi pa tayo maabot sa cultural, may ha? private sector Pero po. may rin. private sector, so medyo privatized siya. Market forces will come into play. Yeah! Ganda dyan. Now, along the way, Market forces. para hindi naman sila makasagasa sa historical heritage natin, they will coordinate with the PCCA. I'm sure that the NCCA will NCCA pala. will identify yung mga areas na no build. Okay, yun yung gagawin ng NCCA kasi you That cannot stop build the it real estate development. ever. Oh, totoo yan. Hindi, but the nice thing is that kalalabas lang nung batas yung cultural mapping. So, habang wala pa yung hindi pa complete yung cultural mapping dyan, nauna yung cultural mapping, it's now a law. NCCA has to make sure na ipasuhin nila, make sure na anong mga cities na yan, ilang cities yung Pasig River yung mga cities na yan, identified yung mga areas Dubai. Laguna Divide daw to. Hanggang Laguna, di ba eh? Manila Bay. which is also historic. daw yan. Ang problema nga ngayon, Desteros nga, lilinisin ang daw yan. problema nga ho ngayon ay hahanapin kung nasaan yung banks. Asan yung, asan na ba yung mga estero? Nasaan yung mga banks? Isa pa yan. Banks of the Pasig River. And hopefully ma-identify na hindi naman exitan ng mga daluyan ng tubig ang Biglang inaanod sila. ang Ito may sinasabi rito, attorney. Yung daw isang kalye sa tundo kung saan tumira si Emilio Jacinto, Macario Sakay, hindi daw pwedeng bigyan man lang ng marker. nasaan yan? Ganda nun, ha? Sa Gusto ko Tondo punta raw. yun. Gusto ko. Sabi nito, isang texter natin. Pero alam ng NHCP yan. Expecting too much ka dyan. Ay, sorry. Yes. Baka naman hindi kasi kinikilala ng NHCP kaya walang marker. Ayun. May marker yung bahay ni Andres Luna de San Pedro. Baka naman tsukaran lang ni Emilio Jacinto yan, ha? Baka dumalaw baka lang, urban nakipag-inuman legend, lang si Emilio ron. Tama. Si Macario Sakay, ito yung lumaban sa mga kano eh. Hindi siya Long hair pumayag yan, eh. Si long hair, long hair. So, hindi. Ang tingin ko dito, hindi pa si Muno ng DHSUD yan eh. Well, let it not be said the secretary Acusar is not a visionary. Yes. Parang si Although, urban development is part of the mandate of the department, di ba? So, pero ang tanong nga is, yung participation nila, you're spending public funds for this, for what essentially will become housing for people who are not your constituents. Okay. Ay. Congratulations po sa isang awardee ng Ramon Magsaysay Uy. Foundation. Isang babae. Si Miriam. Okay. Sino to? Si Miriam Coronel Ferrer. Isa sa 4 na recipients ng Ramon Magsaysay Awards. Peace Negotiator po Ay, to. yung negotiator, yung peace negotiator. Ang naging problema lang ni Miriam, yung kanilang ginawang peace negotiation. Hindi nangyari kasi nandoon yung asymmetric eh. Ayun. Na-asymmetric yan. Asymmetric siya. Pero awardee pa rin siya. Kahit Okay lang. Congratulations. You deserve. Kahit ba influenced by the CIA yung Ramon Yan. Magsaysay. So, Ano ba yun? Ano ba yung sinabi ko? discuss Influenced by natin. the CIA. Hindi pa. Wala. Sa Monday, tuloy natin yung discussion dun sa sa Department of Housing and Urban Congratulations, Development. Marami pa yan. Marami pa. Kasi ang habang laki ng area na kino-cover niya. Okay. So maraming salamat. Sa mga yan, lalong-lalo na yung mga nagre-record. Record yan eh. Record yung. Sa record. Yung gagawin. Record na. Plano. Maraming salamat sa pagsubaybay sa karambolan nitong araw na ito. Antabayan at ng buong linggo ang tabayanan susunod na programang Ronda Pilipinas with Ma'am Judith. Happy birthday. Estrada Larino. Happy birthday! May pansit! On behalf of Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joe Laksamana, we'll see you on Monday. Have a good weekend, everybody. Pati yung nagtotroll sa akin. Ay, yung mga nagcha-challenge sa akin, di iniintay na matapos yung discussion eh. At tabayan, we'll see you on Monday. Ako po si Cruz Angeles. Carambola. Sumay
inyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.